Ayan, balik po tayo sa Sika Pinoy. Kasama po natin ang mga kilala. Hindi pala kilala. Itong pagkakaiba dito sa trabahong ito. Kilala yung mga boses, pero yung mismong mga tao. Pamilyar, 'di ba? Yun nga yung term. Pamilyar yung mga pamilyar yung boses sa kanila dun sa mga audience, 'di ba? Pero hindi natin nakikita itong mga mismong nagmamay-ari ng mga boses na yon na sikat na sikat. At siguro pati yung pangalan. Oo. At ano kayang feeling nung narinig mo yung pinapanood sa TV na alam mo ikaw yung boses na yun, Oo. pero Ako yan eh. Hindi mo maniniwala Oo. yung kasama mo, Oo. di ba? Oo. Unless na gayahin At mo. ito nga Nelson, dahil nga yung sa kanilang mga talento, 'di ba? Gaya nga nung narinig natin kanina, iba't ibang mga boses, 'di ba? Bumuo sila ng isang parang kumpanya o isang grupo na mga may mga talentong ganito at kasama na nga natin, papakilala na ba natin? Sige, Ang pakilala CEO at Managing Director ng Creative Voices Productions, kasama natin si Pocholo Gonzales na produkto din ng DZMM. Hi Pocholo! Yes, magandang umaga po, Miss Apple and Sir Nelson. Ayun, nakita Alam nyo nyo, na, nakita nyo na-miss na. ko na tong bangko na to eh. Oo. Dito ako nagsimula. Bakit? Ano ka ba dati nun sa DZMM, Pocholo? Nung 1996 kasi, naalala ko yon, August yon. Kasi merong radyo-radyo na programa. Ayun. Kay Tito Joey at saka kay Oo. May Valle yan. So isa ako sa mga produkto nun. Out of 6,000 na nag-audition, 10 lang kaming nakapasok. Kami yung mga finalists. So, yun yung mga batang binigyan ng programa na tinawag na Awit Tawanan. Ayun. Ayan. At syempre ngayon, si Kuya Joey ay nasa ibang bansa Nasa na rin. Amerika. Pero si Ate May ay patuloy pa ring anchor dito Ayun sa nga. DZMM. At Ayun. ikaw, Pocholo, nagtayo na ng sariling Company. kumpanya. Anong ginagawa mo dati dun sa programang yun? Bali ako po yung nagsusulat, ako rin director. Kumbaga, lahat ng mga joke time doon, lahat ng mga kalokohan, ako yung nagsusulat. At So yun ay- nag-iiba-iba kami ng boses, may iba-ibang mga segment. Kumari, yung isa yung mga negosyo din eh. Ang tungkol sa negosyo, ginawa namin joke time. Okay. Parang ako si Turing Galing. Ang boses niya yung, ako nga pala si Turing Galing. Kamusta kayo mga ganun yung... Tapos nakakatawa marami siya. mga personalidad nun. Marami po. Pocholos. Iba-iba. Sino-sino ka nun? Actually, Nung idol ko panahon na talaga yun? dito si Kuya Neil eh. Ay, Neil syempre. Kilalang Ocampo. kilala yan. So, sabi ko, gagaya ko yung mga Oo. boses niya. Kumari, si Mang Tonya. Anak eh, ako nagdadasal ng rosaryo kay Mama Mary, anak. Oo, tingnan mo. Tapos si Congressman yung, ala naman huwag ka naman pagayang-gayang diyang kabayan. Yung papasok si FBR, di ba? Yung, Well, first of all, magtigil kayo dalawa. Ganun. Talagang idol na idol. Ito ba, Pocholo? Maliit ka pa lang, natuklasan mo na tong talent. Oo, kasi batang radyo talaga ako eh. Lagi ako nakikinig sa mga radio drama. So, yung mga 7 years old pala ako, talagang ito na yung na-build up sa isipan ko. Ginagaya ko siya. Unknowingly, nadidevelop pala yung voice acting skill ko. Ayun. At ito naman ha, kasama rin natin ang COO ha, mga bigati ng Creative Voices Production at Marketing Director, si Brian Matthew Ligsay. Magandang umaga sa iyo, Brian. Magandang umaga, Apple at Nelson. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa amin. Akala dito sa natin si DZMM. Ray Langit, ano? Yan na ba ganyan. yung totoo mong Yan na yung boses? totoong Ito na po boses. yung totoong boses natin. Ngayon, ikaw, Brian, saan ka naman nun na nagsimulang mag-voice? Ako po ay maaga rin namulat sa industriyang ito. Kaya lang sa broadcasting po ako na padpad, no? 16 pa lang po ako DJ na ako sa radyo. Ayun. So, mula po dun sa probinsya namin sa Zamboanga City, nang napadpad po ako dito sa Maynila, napalipat-lipat po ako ng mga FM stations dito sa As atin. DJ. As DJ po. As DJ DJ. Big Brian. Yan po ang air name ko noon. Uy, parang ano DJ Big Brian. Yes. Familiar. Wow, familiar Parang pwedeng mag-DJ din dito Sample. sa Double. Sample nga dyan. Sample, Brian. Sample. Inisipin ko kung ano Kunyari, magandang magpatugtog ka ng mga ano dyan. Oh. Okay. This next song is brought to you by Gleam Liquid Sosa for shiny white teeth, long-lasting fresh breath. Ang gaganda ng voice. At Grabe. liquid sauce ang Pwede ginamit sa ngipin, ngipin, ano? Wag subukan. At Eto syempre, ang Rosas, ano? Ang isa-isang babaeng kasama nila dito. At kasama rin dito sa kanilang kumpanya, yung Creative Voices Production. Kasama natin si Gab Tiongson. Magandang umaga si Gab. Magandang umaga po. Ang pretty naman. Ang ganda ng boses, ang pretty din niya, ha? So, ikaw, Gab, ilang taon ka na ba?
18 po. Uy, partner, batang-bata. Kailan ka ba nag-start na mag-voice? Nung August lang po ako nag-start. Nung August, nag-graduate po ako sa workshop nila Sir Pocholo tsaka ni Sir Brian. Isa po yung voice acting workshop. May ganun pala. Oo, doon po ako natuto ng voice acting. Doon din po ako nakamit ng directors ng ABS-CBN. Tapos, pagka-graduate ko, kinuha po nila ako. So, doon na po nag-start. Nagdadub po ako ngayon. Nakailang project ka na ba? 7. Oh, yan, Ano bang 18, mga- kumikita na siya. Ano mga binoboses mo? Mga anime po. Ano yun? Ano? Mga Digimon. Aha. Inspector Fabre. Aha. Ano pa ba? Ursula's Kiss. Sila po yung directors ko doon. Ngayon po, Gatchaman, tsaka Digimon 4. May yung mga movie po na dinadub sa Wulong. Cinema One. Yung Wulong, isa po siyang anime sa Hero TV. Kakatuwa naman. So, ang ibig sabihin dito, boses, boses ang puhunan. Tsaka narinig natin yung voice acting. 'Di ba? Ang akala lang natin kasi 'di ba, yung magmo-modulate ako ng voice, di na iniisip ko ano. Paano na yan, Brian? Karaniwang concern is pag tinanong mo yung isang voice actor o voice Oo. talent, di Oo. ba? Paano mo nagagawa yung boses na yan? Oo. Palalakihin mo lang yung boses mo na ganito. Yun lang akala. Paano Oo. bigyan mo lang yung boses mo? Oo. Well, maraming kailangan i-consider pag nagvo-voice acting ka. Yung pitch, volume, and range mo. Yung mga techniques at mga tools na pwede mong alamin Oo. para ma-develop yung boses at makapag-act ka behind the microphone. Maaring, sabi nga ni Nelson kanina, ito yung pangatlo sa pinakamataas na kumita sa Estados Unidos, no? However, hindi siya ganong kadaling trabaho. Oo. Kasi kailangan mong kumbinsihin yung mga nakikinig sa'yo na totoo yung mga characters na ginagawa mo at pwede sila mak-react doon. Maaaring bumili sila ng produkto o serbisyo o di naman kayo manood sila ng palabas sa television o sa radyo. Pocholo. Basically, we promote voice acting as an art form. Kasi ayaw din namin maging motivation mo yung, malaki kita dyan, kaya mag-voice talent ako. Kami hindi. For the past 6 years, yung first 6 years namin, hindi naman ganun talaga kadali. Hindi kami kumikita. So, pero ito, nasa puso namin. So, kumbaga, kung talagang magaling ka, it will follow. But don't consider it as your bread and butter. Yun yung sinasabi namin sa kanila. Pero- Make this as an art form. But then, if you're not us, kasi kailangan 100% nandun ka eh. Yun na yung ginagawa mo eh. Although, nung araw, ang project, paunti-unti lang pumapasok yan. Tsaka ang natatandaan ko nung unang panahon, 'di ba yung sa radyo, drama pa lang eh. Yung pa lang ang voice Radyo, noon. drama. Diba?